of Tulpo. Oh, eto pa. Tulpo nagtataka kung bakit mataas ang rating ni BP Inday Sara Duterte. Ano na ang patutunguhan ng mundong ito? Ay. Inom nga muna akong kape. Alam mo ito Mr. Tulpo, Mr. Ramon Tulpo. Magtaka ka kung mataas ang ratings ni Marcos Jr. ngayon na kahit pa hitit-hitit na lang siya ng pulburon. Mas magtaka ka dun. Diba? Yun ang kataka-taka. Ang Vice President ay hindi siya katulad ninyo na puro 2028 agad din natupag. Tangina, mas una pa nga ang Office of the Vice President tumulong sa mga kababayan natin kaysa sa Office of the President. Tapos ngayon magtataka kayo bakit ang taas ng rating si BP Sara? Una-una matalino ni mga Pilipino, hindi nyo kayang utuin. Hindi nyo kayang utuin sa mga propaganda nyo, mga hinayupak kayo. At alam ko rin naman, Tulpo, na dati ka ring Duterte. Kaso nga lang, bumaliktad na kayong mga Tulpo. Hindi ko naman nilalahat. Siguro si Mr. Ben Tulpo hanggang ngayon, Duterte pa rin yan. Kasi nga may hinahangad kayo na mas mataas na posisyon. At kaya nga hindi nyo nga ma-mention ng mga kapatid mo. Hindi ma-mention ni Erwin, ni Rapi, yung nakawan na nangyayari ngayon sa Pilipinas. O ikaw, na-mention mo ba? Ha? Nababanatan mo ba si Marcos? Di ba naaawa ka pa nga kay Marcos? Ulul. Tigilan mo kami, Mon. Hindi mo kami madadala sa mga ganyang katarantaduhan mo. Eto pa, Kapag inaresto sina Villanueva, Jinggoy, at Escudero dahil sa flood control scam, mababawasan ng Senado ng Senator Judge na pro Sara. Sabi ni Mon Tulpo. Okay? Sagutin din natin to. At tama ka naman talaga dun. Kaya nga ginugurgur Kaya nga pinag-iinitan sila Villanueva, Cheese, sila Jinggoy, si Marcoleta, si Bato, si Bongo, kasi nga gusto nila talagang mawala yung mga yan dyan. Kasi kapag nawala yung mga senador na yan, mababawasan yung buboto or hahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gustong-gusto ng administrasyon yan at yan talaga ang plano nila. Wag mo kaming gawin tanga, Montulpo, dahil alam na namin yan. Alam na namin yan bago mo pa sabihin. Tignan nyo, obvious na obvious yung ginagawa kay Senator Chis Escudero. Diba? Di hamak na mas karapat dapat imbestigahan sila Martin Romualdez, Sandro Marcos, at Lisa Araneta Marcos kaysa sa mga senador na yan. Pero anong nangyayari ngayon? Eto, tong putang yan ng ombudsman na to, hindi pa tumamatay. Diba? Ang tanong, na ano ba? Na tawag dito? Na nagawan niya bang imbestigahan? Si Lisa, pati yung kapatid ni Lisa Araneta Marcos, na sinabi ni Saldico, may ano ba? May nag-imbestiga ba? Yung kay Martin Romualdez, na sinabi ni Gutesa at ni Saldico, may nag-imbestiga ba? Wala. Yung kay Marcos Jr., may nag-imbestiga ba? Wala. Kaya nga yung mga senador, bukod sa pangtakip butas sa issue ni Martin Romualdez, kagaya na lang, pangtakip butas, speaking of pangtakip butas ng administrasyon, walang iba yan, si former Senator Bong Revilla. Ginawa din nilang panakip butas sa issue nila, pang-divert. Nung natunugan nilang hindi nila kayang hawakan sa leeg si Bong Revilla, ibinagsak nila nung eleksyon. Diba? Hindi nila ipinalalo, mas deserve, mas pasok. Alam natin na mas napakalakas ng mga artista sa mga probinsya. Lalong-lalo na ang pangalang Revilla. No? Lalong-lalo na yan. Yung mga artistang mga tumakbo, malakas yan sa mga probinsyahan. Tangina, di hamak na mas mananalo si Revilla kaysa kay Kiko at kay Bam Aquino. Hindi nawawala yan sa ratings.
At si former Revilla ay nag-top 1 senator yan. Tatandaan nyo? Nag-top 1 senator yan. At sa susunod, alam ko makakapasok pa rin yan. Wag lang sa administrasyong Marcos. Lahat ng mga senador na ginigipit ngayon, ginagawa silang panakipbutas at para mabawasan ang mga boboto or mga hindi sasang-ayon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yun talaga yung nasa playbook nila. Totoo yan. Alam mo ha? Alam mo, Montulpo ha? Naka-payroll ka rin ba sa kanila? Akong tatanong lamang. Dito tayo. Eto na. Si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bansa. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Bakit no? Nagdadala ka ng kahihiyan sa bansa mo. Oh! It's so hurt. It's so hard. Bakit nun? Nagdadala ka ng kahihiyan sa bansa mo. Oh! Diba? Sakit nun. Oo, utang hindi talaga lang naman, sa totoo lang naman. Totoo naman. Puta namang ano nito ni Claire? Simula nang naging spokesperson ng Pilipinas yan, ng Malacanang yan, naging Yusek yan, putang ina, ang kalechi-lechi na. Imbis na makagawa siya ng paraan para tumaas ang rating si Marcos Jr., mas lalong bumagsak. Sa totoo lang, kung hindi lang anong tawag sa kanya? Palengkera. Kung hindi lang palengkera, etong si Auntie Claire, matagal nang wala yan dyan. O, tignan mo yung anak ni Abante. O, diba, pabebe? O, nakita niyo pa ba? Nandyan pa? Diba? Pabebe. Ayaw nila ng ganun pabebe. Gusto nila palaban. Gusto nila palaging minimension ng mga Duterte. Gusto nila nilalabanan ng mga Duterte. Yan ang gusto ng administrasyon. Kaya yung si Claire Castro, kaya gustong-gusto ni Marcos yan dahil, at ni Lisa Araneta Marcos dahil, ano nila yan ano nila sa mga Duterte. Kaso kabaliktaran, imbis na magalit si BP Sara or maasar, kay Auntie Claire, putay na, si Claire Castro ang naaasar. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasa?
Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap